Sa pagpapatuloy natin sa huling kabanata ng solo leveling, sinabi ni Antares kay Jinwoo, "Pinlalo mo na ba ito sa umpisa palang naguluhin ang kalawakan sa pamamagitan ng pagtatagpo ng ating mga malalakas na kapangyarihan, upang makalikha ng daan para makarating dito ang iyong mga kaalyado mula sa ibang mundo patungo rito? At ito din ang dahilan kung bakit mo nilihis ang aking hukbo at dinala ako rito. Sa simpleng akala ko ay dahil nais mo lamang magkaroon ng solong laban sa akin. Pero walang paraan na nakipag-ugnayan ka sa mga pinuno." Sinabi ni Jinwoo na may paraan. Ang mga sisidlan ng mga pinuno, ang mga sisidlan na kanilang pinagkakalooban ng kapangyarihan, ay nandito pa rin, sabi ni Antares. Ganoon ba? Kaya ginamit mo ang mga sisidlan upang maghanda ng isang pintuan papunta sa lugar na ito. Natagpuan mo ang paraan upang manalo sa digmaan. Kahit matalo ka sa labang ito, lubos na pagkatalo ko iyon dahil tiningnan ko lamang ang mas maliit na aspeto, patuloy na sinabi ni Jinwoo. Ikaw yon, tama ba? Ang nag-utos sa Monarch ng White Flame at ang Beast na atakihin ang Shadow Monarch. Sa pagkarinig ni Antares, napatanong siya kay Jinwoo, "Sinabi ba sa iyo ito ng Monarch of White Flame?" Tugon ni Jinwoo, "Gusto ni Ashborn na ipadala ang kanyang mga pagbati sa iyo." Galit na sumigaw si Antares, "Punyeta ka," at sinubukang ibigay ang huling suntok kay Jinwoo. Gayunpaman, maraming sibat mula sa mga pinuno ang tumusok sa kanya. Iniisip ni Antares, ang brightest light of luminosity ay binalot ang buong mundo para matakpan ang isang dark shadow. Nakakatawa, sa simula pa lang wala na akong pagkakataong manalo. Maghihintay ako sa tunay na walang hanggang pahinga, hindi ang ilusyonaryong walang hanggang pahinga na nilikha mo. Makikita kita ulit roon, sagot ni Jinwoo. Huwag kang mag-alala, magkikita tayo ulit sa maikling panahon, dagdag niya. Sinabi ng brightest fragment of luminosity kay Jinwoo, "Natapos mo ang aming digmaan. Hindi ko alam kung paano ko ipapakita ang aking pasasalamat." Tugon ni Jinwoo, "Hindi ko alam kung ito'y matatawag ng pagpapakita ng pasasalamat, ngunit mayroon akong isang hiling. Ito'y isang bagay na tanging ikaw lamang ang makakagawa para sa akin." Agad naman sinabi ng brightest fragment of luminosity, "Gagawin ko ang lahat ng nasa aking kapangyarihan upang tulungan ka." Tugon ni Jinwoo, "Sa isang huling pagkakataon, maaari mo bang gamitin ang tasa ng reinkarnasyon ng isa pang beses?" Sinabi ng brightest fragment of luminosity, "Tinatanong mo ba kung pwede mong gamitin ang tasa ng reinkarnasyon upang ibalik ang panahon?" Tugon ni Jinwoo, "Tama yon." Agad pinaalala sa kanya ng brightest fragment of luminosity na kahit paggamitin niya ang tasa ng reinkarnasyon, mananatili pa rin ang memorya ng mga monarch. "Gagawin mo pa ba ito, kahit na ang mga yumao ng monarch ay muling mabubuhay na may kasamang alaala mula sa buhay na ito?" Tugon ni Jinwoo, "Tama yon. At kapag ibinalik niya ang oras, ayaw niyang ipadala ang sinuman sa mundo. Tatapusin ko ang mga monarch at kanilang mga hukbo ng mag-isa sa dimensional gap." Sabi ng brightest fragment of luminosity, "Handa kang muling sagupain ang digmaan ng mag-isa. Ano ang iyong dahilan para dito?" Sinabi ni Jinwoo, "Marami akong nawalang mga kaibigan sa labang ito at nais kong sila'y ibalik." Sabi ng brightest fragment, "Paalala ko muli, halos nauubos na ang tibay ng tasa ng reinkarnasyon. Kung mabibigo ka ngayong pagkakataon, hindi ka na makakabalik sa nakaraan. Ngunit kung titigil ka ngayon, maaari kang maalala bilang bayaning nagpatigil sa pagsalakay ng mga monarch at magpakailanman kang maalala ng mga tao bilang isang bayani. Gayunpaman, walang makakaalala ng labang iyong papasukin ngayon, at kung matalo ka, ang mga piraso ay maghihintay sa'yo. At kahit na manalo ka, wala rin doon para bumati sa'yo at ikaw ay nais pang bumalik sa nakaraan." "Oo, babalik ako sa nakaraan," sambit ni Jinwoo, sabi ng brightest fragment. "Kaya't nais mong iligtas hindi lamang isang bahagi ng mundo, kundi ang buong mundo sa pamamagitan ng iyong sariling mga kamay. Ipinapaalala mo sa akin si Ashborn, naiintindihan ko. At sana'y magtagumpay ka." Itinanong ni Jinwoo ang huling tanong, "Ano ang mangyayari sa mga shadow soldiers ko na hindi pa umiiral sa nakaraan?" Sumagot ang brightest fragment, "Ang mga nilalang na may overlap sa nakaraan ay mawawala, at mga sundalong hindi nag-overlap ay mananatili sa iyo." "Handa na ako ngayon," sambit ni Jinwoo. "Naway mailigtas ng iyong tapang ang iyong mundo."
Sa kanbilang banda, dito makikita natin si Jin-a, na ginigising ang kanyang kuya sa mahimbing nitong pagkakatulog, at napansin niya, "Oh, gising ka na pala." Sa isip ni Jinwoo, namataan niya si Jin-a, na bagong paligo at ang amoy ng lutong nilagang karne sa loob ng bahay. Ang tunog ng pagputol ng gulay at ang kanyang kwarto ay punong-puno ng amoy. Tiningnan niya ang kanyang ama at pumatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Nagtaka ang kanyang pamilya at nagtanong, "Bakit ka biglang nagkakaganyan?" Tugon ni Jinwoo, "Parang nagkaroon ata ako ng masamang panaginip kagabi." Sa isip ni Jinwoo, tapos na ang kanyang panaginip at ngayon ay kasama niya ang kanyang batang kapatid, ang kanyang malusog na ina, at ang kanyang ama na hindi nawala. "Ibinigay ko ang huling pagkakataon na ituwid ang lahat at hindi ko ito hahayaang mawala pang muli. Ngayon maaari ko nang baguhin ang paparating na hinaharap," naisip niya, "pero sa ngayon, kahit sandali lamang, hindi ba't pwede ko itong yakapin bilang gantimpala para sa aking sarili? Gayunpaman alam ko ito, alam ko na sa gitna ng kawalan may mga monarch na naghahanda ng napakalalaking mga pintuan upang atakihin tayo sa ngayon. Pero kahit sandali lamang, sandali pa," iniisip ni Jinwoo, "kung ang oras na ito na aking tinatamasa ay hindi magdudulot ng pinsala sa sinuman, nais ko munang manatili dito at tamasahin ito ng isa pang araw." Nakita ng nanay ni Jinwoo ang isang sulat sa lamesa ni Jinwoo na nagsasabing, "Babalik ako pagkatapos kong magawa ang mga dapat kong tapusin." Sa mundong ito na walang anuman kundi walang hanggang kadiliman ay napakalungkot kapag walang anumang labanang nagaganap. Nanalo si Jinwoo sa laban-laban sa mga monarch at pinatay ang monarch ng Transfiguration na nasa gitna ng lahat ng bagay. At lumipas ang 27 taon na mula nang pumasok ako sa Dimensional Crack. Mukhang ang mahaba at nakakapagod na laban ay sa wakas ay papalapit ng magwakas. Sa madaling sabi, ang natitirang mga kaaway na lamang ay ang Dragon Emperor at ang kanyang mga direktang sundalo. Ang Brigade ng Pagkawasak. Iniisip ni Jinwoo, "Ako'y masaya na magkaiba ang pag-agos ng oras sa labas kumpara dito. Halos 2 taon na ang lumipas sa labas na mundo. Siguro naman ay magiging masaya ang pagkikita namin ulit matapos ng 2 taon. Iniisip ko kung ano na kaya ang kalagayan nila inay at itay ngayon. Gaano na kaya ang ipinagbago ni Jin-a, dapat ko bang hintayin siyang lumaki pa bago ko ipaliwanag ang nangyari sa kanya?" Sinabi ni Bellion, "Aking hari, natapos na namin ang mga bagay dito. Wala nang kalaban na humihinga sa buong paligid." Sumagot si Jinwoo, "Sige, hindi tayo matatalo sa ikalawang pagkakataon," at sinabing, "Arise." Sinabi ni Antares, "Ang monarch ng Transfiguration ay natalo na." Ang isang Dragon Inquisition ay nagtanong kay Antares, "Dapat ba tayong lumikas malayo sa mga kalaban?" Sumagot si Antares, "Hindi. Pagod na ako sa kakatakbo. Makikipaglaban tayo sa kanya dito. Sadyang napakahusay mo, Shadow Monarch, hindi ko inaasahan na gagamitin mo ang tasa ng reinkarnasyon upang ibalik ang oras. Hindi ko iniakalang makikita pa kita ng buhay at humihinga. Ngunit panahon na para sa isa sa atin na magpahinga sa kapayapaan ng walang hanggan. Ako si Antares, anong pangalan mo?" "Ang tinutukoy ko ikaw mismo, hindi si Ashbourne. Ako si Sung Jinwoo." Sagot nito, "Meron ka bang huling pahayag? Ito ang tunay at huling digmaan sa pagitan nila." Sa tunay na mundo, naging 2 taon na ang lumipas, at dahil sa sinabi ng isang manghuhula na ang buong Amerika ay nagulat. Sinabi ng proposisyon na ang isang Diyos, na malapit ng magdala ng kapahamakan, ay malapit ng bumaba sa lupaing ito. Karaniwan, ang hula na ito ay hindi nakakakuha ng anumang pansin. Gayunpaman, ang problema ay si Norma Shellner ang nagbigay ng hulang ito. Ang Diyos ng kamatayan ay bababa sa lupa, kasama ang walang hanggang bilang ng mga kawal ng kamatayan, at hindi tayo makakatakas sa kamatayan. Walang paraan para sa atin na makatakas mula sa Diyos ng kamatayan, ito ang sinabi ni Shellner. 2 taon na ang nakararaan siya, ay nabiyayaan ng kaliwanagan, at naglahad ng prediksyon sa pagkamatay ng diktador ng North Korea. Ang pangingidnap ng mga terorista sa mga pasahero, at ang pagbagsak ng merkado ng stocks, dahil sa malaking pagbagsak ng industriya ng real estate, at iba pa. Maraming mga hula niya ang naging tama at nagdulot sa kanya ng maraming kontrobersya. At ngayon bigla niyang sinabi na ang mundo ay paparating na sa wakas. Siyempre, lahat ay magugulat.
At sa susunod na araw, sa kalangitan ng Seoul, isang malaking butas na itim ang lumitaw na halos sumasakop sa buong kalangitan. Naging balita sa buong mundo ang hula ni Schellner na yon. Napansin ng mga mamamayan na ang butas ay bumubukas, ngunit walang nakakita na kung anuman ang lumalabas dito. Sinabi ng isang lalaki, "Masaya kaming nakabalik ka ng ligtas, pero bumalik ka na si Sung Jin-woo o dapat ba kitang tawaging ang Shadow Monarch? Hindi ko inaasahan na magpapakita ka sa anyo ng isang estudyante sa gitna ng paaralan." Sumagot si Jin-woo, "Ito'y dahil baka magkaroon ng takot ang mga tao kung ako'y lalabas na may bigot. Hindi na masama sa pakiramdam na may at least isang tao na bumabati sa aking pagbabalik," sabi ng lalaki. "Sa totoo lang, hindi namin inaasahan na makakabalik ka pa matapos mo tapusin ang lahat ng mag-isa. Pero ngayon nakikita ko na ang iyong mga hakbang ay nagdadala ng 10,000 mga sundalo." Sumagot si Jin-woo, "Sigurado akong hindi ka nandito para lamang magbigay sa akin ng bulaklak. Ano ang kailangan ng sugo ng mga pinuno sa akin?" Sinabi ng lalaki, "May mensahe ang mga pinuno para sa iyo ang Shadow Monarch. Baka magtagal ang usapang ito, lumipat tayo sa ibang lugar para makapag-usap," sambit ng lalaki. Dinala ni Jin-woo siya sa isang tindahan ng ice cream. Sinabi niya matapos siya magtagal sa isang lugar kung saan walang anumang masasarap na pagkain, natural na gustong kumain ng matamis. Sabi ng lalaki, "Nandito ako para sa iyo dahil naayos na ang lahat ng mga problema. Nag-aalala ang mga pinuno na ang iyong kapangyarihan ay maaaring makaapekto sa direksyon ng mundo. Katulad ng alam mo, ang kapangyarihan na iyong mayroon ay hindi pa handa ang mundo. Ang mundong ito na wala pang mana ay labis na mahina, kaya kung okay lang sa iyo, nagtatanong sila kung pupwede ka bang lumipat sa ibang mundo na handang tanggapin ang iyong kapangyarihan." Sumagot si Jin-woo, "Sa halip na gawin ang isang plano tulad nito na ilipat ako sa ibang mundo, may opsyon ding selyuhin na lamang ang kapangyarihan ko ng lubos." Sumagot ang lalaki, "Oo, syempre, posible rin yon." Nagalit si Jin-woo at sinabi, "Ngayon na wala na akong silbi. Tatanggalin niyo ba ako dahil takot kayo sa mga kapangyarihan na mayroon ako?" Agad na sinabi ng lalaki, "Hindi, tiyak na hindi yon," at ibinigay niya ang telepono. "Basahin mo ito." Bago ka bumalik, nagkaroon ng ingay si Schellner dahil sa kanyang hula. Noong nawala ka, hindi siya ganun kahusay na manghuhula. Pero pagkatapos magkaroon ng ugnayan sa aming mundo, nagbago ang kanyang buhay. Nagtanong si Jin-woo. "Kaya ibig sabihin, dahil sa pag-iral ko ay nagdulot ng pagbabago?" Sinabi ni Jin-woo, "Pag-usapan natin ito sa susunod na pagkakataon." Sa kanyang isipan, sa bawat buhay na nilalang ay may nakalaang layunin para sa kanilang pag-iral. Isang bagay ang tiyak. Siya na naging Shadow Monarch at nagpahinto sa kakaibang mga pangyayari sa mundo at napagtagumpayang tapusin ang aking misyon. Natupad ko na ang aking layunin, ngunit sa huli, magiging isa ba akong bagay na hindi na kailangan ng lugar na ito? Sinabi ni Jin-woo, "Ganito pala kababaw ang buhay ko." Ngunit bigla napansin niyang may isang babae na kilala niyang dumaan sa labas. Darating din ang panahon kung saan ang tanong kung okay lang na manatili ako sa lugar na ito ay masasagot. Iniisip ni Hae-in, "Ano ito? Masarap din ba ang amoy ng ice cream?" Sa isip ni Jin-woo, "Gayunpaman, kung may rason na manatili sa lugar na ito ay malamang na may mga taong mahalaga pa sa akin sa lugar na ito at ang mga taong nagmamahal sa akin ay narito pa rin. Kaya sapat na rason ito para sa akin upang manatili dito. Mananatili ako dito at maghahanap ng iba pang mga dahilan kung bakit dapat akong manatili sa mundong ito at ito ang aking naisip na desisyon." Ito na ang huling kabanata ng Solo Leveling. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay.